Magandang buhay ka, Master. Salamat sa patuloy na pagsusubaybay ng ating kabanata. Ang iyong pag-subscribe sa ating channel ay magiging kaaya-aya. Kabanata 2721. Di nagtagal, may nag-react at sinabi hindi pumapayag, Daryl, dumating ka kasama si Zhang Ju kanina upang makita ang Empress, at sinabi niya sa inyong pareho bumalik ka bukas ng umaga. Tama iyan. Bilisan mo at umalis ka. Huwag mong istorbohin ang Empress. Umalis ka agad sa bawal na lugar na ito. Kung hindi man, huwag mo kaming sisihin sa pagiging kami bastos. Panipi. Akala ng mga alagad na iyon ay si Daryl medyo krudo at pantal, ngunit siya ay isang miyembro ng Holy Saint Sect, kaya't nagpa siya silang bigyan siya ng pagkakataon. Napangisi si Harold sa sarili. Hindi siya nababagabag ng mga banta na iyon, sinuot niya ang nagbabantang mukha at sinabi. Malamig, palagi kong nagagawa. Kahit anong gusto ko, makikita ko ang Empress ngayong gabi. Kung sino man ang maglakas loob pigilan mo ako na ilalagay mo sa peligro ang iyong sarili. Pagkatapos, tumingin sa paligid niya si Harold, at lalong naging mayabang ang kanyang tono. Nasa loob na ako. Isang magandang kalagayan, kaya pinakamahusay kung makakakuha ka dali dito. Kung hindi man, gagawin ko maim kayong lahat, isa-isa. Puno ng mata ni Harold paghamak, siya ay labis na mayabang. Sinabi ni Zhang Ju kay Harold na huwag mag-alaga tungkol sa sinumang nang agaw niya Chang'er. Gayunpaman, nais ni Harold lumikha ng higit pang mga problema para sa Daryl, kaya siya kumilos bilang mayabang hanggat maaari. Wow! Ang lahat ng mga alagad ng banal na sekta ng santo ay sumabog. F***, ang yabang na iyon ni Daryl. Kami naman sinubukan na maging mabuti sa kanya dahil siya ay isang banal disipulo ng Saint Sect, ngunit hindi niya ginawa pahalagahan ito sa lahat. Ano ang natigil? Ano ang nagpalala sa lahat? Higit pa, ang kay-abangan ni Daryl. Nais niya hamanin ang lahat sa isang away. Daryl, naisip mo na ba kahihinatnan? F***, ano pa ang masasabi natin sa kanya? Nang sumali siya sa Holy Saint Sect, siya itinago ang kanyang pagkatao. Siya talaga isang tusong banta. Oo, marahil ay mayroon siyang isang bagay ang manggas niya nang bumisita siya sa Empress. Lumapit ang mga alagad na iyon at inikutan si Harold. Hindi mo alam ang mas mabuti. Dahil ikaw gusto mong mamatay, hayaan mo akong tulungan ka. Tamad na tamad si Harold para magsayang ng oras kalokohan tinaas niya ang kamay niya at sumugod sa dalawang pinakamalapit na disipulo sa kanya at nagpadala ng dalawang pag-atake ng palad. Boom! Ang dalawang alagad ay walang oras upang makapagreaksyon bago sumabog ang dugo. Sila. Tili habang lumilipad sila paatras mula ang epekto hindi na sila. Humihinga nang mapunta sila sa lupa. His. Ang iba pang mga disipulo ng banal na sekta ng Santo Hingal. Baliw na si Daryl. Paano siya magpaputok? Isang shot sa amin. At pinatay din niya ang isang tao. Wala sa mga alagad na iyon ang nakakaalam na ito ay hindi ang totoong Daryl. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay hindi maaway nang umatake siya sila. Mabilis. Tumawag para sa suporta. F***, sabay tayo. Pagkatapos ng ilang segundo, ang banal na santo galit na pongol ng mga alagad ng sekta sumugod kay Harold habang sumisigaw sila para sa suporta. Wow! Sa isang iglap lang ng mata, ang iba pa. Narinig ng mga alagad na nagpapatrolya ang ingay at lumabas upang tulungan sila. Mayroong daan-daang katao. Masalimuot na pamitik ang mga mata ni Harold. Ang espiritu ng pakikipaglaban sa kanyang puso na pukaw. Ibinigay ni Zhang Ju kay Harold ang Affix Immortal Pill at sinabi sa kanya na maaari niyang doblehin ang kanyang lakas pagkatapos kinuha niya ang tableta. Akala ni Harold maaaring subukan ang kanyang mga kasanayan sa mga banal na santo mga alagad ng sekta. Kahit na pumatay siya ng isang tao, ang banal sisihin ni Saint Sect si Daryl, walang sino man malalaman na siya si Harold. Nasasabik si Harold, at malamig niyang sinabi, gaano ka manggahas na bungkos ng mga mahihinang bata awayin mo ako pumunta sa impyerno. Buzz.
Itinaas ni Harold ang kanyang mga kamay, at ang panloob na enerhiya surged frantically sa ang kanyang larangan ng enerhiya. Ang nakapaligid na hangin agad na napangit bilang isang alon ng nakakakilabot na hininga ng aura na tumagos. Tinaas ni Harold ang kanyang kamay, at 8 dragon shadows whizzed out kaagad. Ang pamamaraan ay tinawag na makalangit 8 dragon spam na mayroon si Harold nilinang. Ito ay halos kapareho sa pag-akyat ni Daryl ng 9 mga dragon, maliban sa nawawala nito dragon. Ito ay tiyak na dahil doon pamamaraan na ginawa ni Zhangju kay Harold magkaila bilang Daryl. Ang lahat ng mga alagad ng banal na sekta ng santo ay umiling sa takot napakalakas na lakas. Sa katunayan, siya ay karapat-dapat bilang sekta ng Elysium Gate Master. Boom! Bago ang mga alagad ng banal na sekta ng santo maaaring tumugon, ang 8 mga anino ng dragon. Sinisingil sa mga alagad na may nakakakilabot na kapangyarihan. Sa ilang segundo lamang, ang mga disipulo ng banal na sekta na iyon ay sumigaw. Kabanata 2722. Tumigil ka na. Biglang, isang boses ang umalangaw-ngaw bago ang bumukas ang pinto sa maliit na looban. Ang payat na figure ay lumakad ng dahan-dahan, siya maganda ang mukha parang nagyelo. Si Chang'er pala. Pagkaalis ni Daryl, naramdaman iyon ni Chang'er may isang bagay na mali, at ginawa niya ito magkaroon ng mood magpahinga. Paano kaya Chang'er hindi magagalit kapag ang tao na nagpanggap na si Daryl ay mayroon lantarang napunta sa kanya at nasugatan kaya maraming alagad ng Holy Saint Sect? Napakatapang mo, tumingin si Chang'er galit na sigaw ni Harold. Kasabay nito, nagalit si Chang'er. Nang makita niya ang maraming banal na sekta ng santo mga alagad sa paligid ng maliit na patio masakit na daing sa mga pool ng dugo. Empress Chang'er. Nagulo si Harold nang makita niya. Chang'er, ngunit ang mga tagubilin ni Zhangju agad na pinaglakas siya ng loob. Sinabi niya. With a smile, humihingi ako ng pasensya na binisita ka kaya gabi na, ngunit may isang bagay. Talagang mahalaga, at kailangan ko talaga ng yacht o sumama ka sa akin. Panipi. Napatingin si Harold kay Chang'er, ang kagandahan niya huminga siya. Napakaganda niya. Napakaganda. Iyon ba si Empress Chang'er? Para siyang engkanto. Narinig ni Harold ang tungkol kay Chang'er para sa matagal na, ngunit hindi pa niya nakita siya sa tao hindi niya nakita si Chang'er sa kanyang huling pagbisita kay Zhangju. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya Chang'er, at humanga siya sa kanya walang kapantay na kagandahan. Hindi lang inisip ni Harold si Chang'er ay maganda, ngunit siya ay din. Hindi mailalarawan ang kaakit-akit at sexing. Ang makapangyarihang aura mula sa kanyang katawan ay partikular na kahanga-hanga. Kahit sinong lalaki ay mahulog para sa kanya sa unang tingin. Umalis kasama ka. Nakasimangot si Chang'er. Pagkatapos nito, naramdaman niya ang kay Harold malambing na titig, at nagalit siya. Sinabi niya, "Oh sige, gupitan. Ikaw hindi si Daryl." Panipi. Nagulat si Chang'er nang siya tumingin sa mukha ni Harold. Saan nakakita si Zhangju ng isang tao na kamukhang kamukha ni Daryl 3 taong nakalipas? Kung hindi sinabi ni Daryl ako ng maaga, ako sana niloko niya. Ano? Ang mga disipulo ng banal na sekta ng santo na nagbabantay gulat na gulat ang narinig. Chang'er, ang kanilang mga mata ay nagningning sa komplikadong kinang nang tumingin sila kay Harold. Hindi ba iyon si Daryl? Nagpanik si Harold. Empress Chang'er nakita sa pamamagitan ng kanyang pagkakakilanlan at alam na siya ay isang huwad, na gumawa mga bagay na komplikado ang sumunod na segundo, binago ni Harold ang kanyang saloobin at nagkaroon ng ideya. Ngumiti siya sa Chang'er at sinabing, "Oo, tama ka, hindi na ako pareho Daryl." 3 taon na ang nakakalipas, nagawa ko ang maraming bagay para sa Siam na mainland, ngunit ano ang ginawa ko kapalit mo? Sa aking lakas, maaari akong maging Siam. Supreme ng supreme, ngunit ang ilang mga puwersa sa paglilinang mundo ay hindi pa rin. Igalang mo ako kahit na ikaw,
Empress Chang'er, isipin na ako isang payaso. Sasabihin ko sa'yo. Ano dadalhin kita ngayon at magtungo ang palasyo ng North Mona, umakyat ang trono at ipahayag ang aking sarili bilang bago emperor. Ikaw ang magiging emperador ko. Bilang basta ikaw ay akin, sino ang Deret o Daijin mo ako? Ang ekspresyon ni Harold ay katulad niya na baliw, isang lalaking lasing kapangyarihan wala siyang ibang pagpipilian. Mula noong Chang'er alam na siya ang Peking Daryl, siya maaari ring sumama sa daloy at hindi mapigilan Ang mga disipulo ng banal na sekta ng santo ay galit na galit akala nila mayroon si Daryl. Baliw na. Matapos nilang marinig ang mga salita ni Harold, ang nag-isip ang mga alagad ng banal na sekta ng sekta Daryl ay dumaan sa isang makabuluhang magbago ang ugali pagkatapos ng ilan mahirap na oras. Wala silang ideya na ang tao ay hindi si Daryl. Walang hiya. Nang inig si Chang'er sa galit, siya ay nasa isang pagkawala para sa mga salita. Ang taong ito ay napakatuso na sinubukan niya na gamitin ako upang masakop ang kanyang pagkatao. Hindi nag-abala si Chang'er na magsalita kalokohan sa kanya, sumigaw siya, paano maglakas loob na dishonor mo ako? Mayroon kang kamatayan wish. Kung hindi ka papatayin ngayon, hindi ako si Empress Chang'er. Chang'er hindi matanggap ang ugali ni Harold. Hindi lamang siya nagpanggap na si Daryl, ngunit sinamantala din niya si Chang'er. Basag. Isang tibak ang lumitaw sa kamay ni Chang'er, sinabayan ng isang malutong tunog. Kabanata 2723. Ang tibak ay may isang maliwanag na ningning. Ang talon ay halos 1 metro ang haba, at ito ay kuminang ng maliwanag tulad ng mga bituin at buwan. Iyon ang sandata ni Chang'er, ang Star at Moon Sword. Ito ay isang bihirang sandata, at ang kalidad nito ay nasa itaas ng kategoryang lila. Naihambing pa ito sa isang grand weapon. Buzz. Sa sandaling iguhit niya ang espada, ang espiritual na lakas ng langit at lupa ay nagtagpo. Si Chang'er ay hindi nag-atubiling, naihatid niya ang isang saksak kay Harold ng kaaya-aya. Inatake siya ng matindi at pilit na gamit ang kanyang espada. Galit na galit siya. Siya ay nakarelasyon kasama si Daryl, kaya pinukaw siya ng Peking Daryl. Paano niya maaaring tiisin ang emosyonal? Kaguluhan. Ang paligid ng hangin ay nagbaluktot saan man lumipas ang longsword. D.Mn ito. Kinilabutan si Harold nang maramdaman niya ang lakas mula sa espada, agad siyang umatras. Walang pag-aalinlangan. Akala niya ay lilito siyang malungkot, ngunit napansin ni Harold na kaya niya ito. Madaling iwasan ang atake sa espada. Matapos niyang kunin ang Affix Immortal Pill. Ang kanyang panloob na lakas at bilis ng reaksyon ay makabuluhang napabuti. Tumawa ang lalaki. Ang Affix Immortal Pill ay kahanga-hanga. Empress, ang iyong karangalan at destino ang maging babae ko. Bakit hindi mo madali? Ngumiti si Harold, ang kanyang kumpiyansa at aura ay lumago. Pagkatapos, sumugod siya at binati si Chang. Atake ni Matindi ang laban ng dalawa sa kalagitnaan ng hangin. Ang eksena ay isang kapistahan sa mata para sa maraming disipulo ng banal na sekta ng sekta. Si Chang'er ay tulad ng isang engkanto sa mortal na mundo. Kahit na nagtago siya upang malinang ang santo-santo sekta, ang mga alagad ay halos hindi na nakita siya. Nang lumaban sina Chang'er at Harold sa kalagitnaan ng hangin, siya kaakit-akit na kurba ang naglum at banihag ang mga disipulo ng banal na sekta ng sekta. Ang mabait na figure ni Chang'er ay pare-pareho habang nakikipaglaban kay Harold. Lumitaw siya na may kumpiyansa sa simula, ngunit unti-unting, medyo naging balisa siya. Pakiramdam ni Chang'er ay para siyang nasa psychotic break tulad ng dati. Kahit na sumagip si Daryl. Siya, medyo mahina pa siya at hindi may pagsasagawa ang kanyang totoong potensyal. Kasabay nito, nagulat si Chang'er sa Peking Daryl. Anong nangyari? Malinaw na peke si Daryl na iyon, ngunit paano siya napakalakas? Parang hindi siya nahigit na naiiba mula sa totoong Daryl.
Walang ideya si Chang'er na kinuha ni Harold ang Affix Immortal Pill ni Zhang Ju, na magpapaliwanag kung bakit ang kanyang lakas ay downable. Si Harold ay isang antas 5 martial emperor, ngunit pagkatapos niyang kunin ang Affix Immortal Pill, ang kanyang lakas ay lumago malapit sa huling yugto ng antas ng langit na pag-akyat. Tumawa si Harold. Napansin niyang medyo nabulabog si Chang'er, kaya tinaas niya ang kamay niya at hinampas ito kay Chang'er. Hindi mapigilan ni Chang'er ang mabilis na atake sa palad. Nagagamit lamang niya ang kanyang panloob na enerhiya sa batiin at labanan ang atake. Boom! Ang dalawang palad ay nagbanggaan, at may isang mapurol na alon ng panginginig ng boses. Umatras si Chang'er ng maraming mga hakbang paatras habang ang galit at kawalan ng gana ay nakasulat sa kanyang magandang mukha. Pagkatapos, si Harold ay sumugod pasulong, mabilis na itinaas ang kanyang kamay, at tinapik ng 2 beses sa mga akupong si Chang'er na nigas ang katawan ni Chang'er, kaya niya hindi move. Empress, humihingi ako ng paumanhin para doon. Tumawa ng malakas si Harold, kinuha ang Up Chang'er, at nakazone sa malayo ng walang pag-aalangan. Sinabi sa kanya ni Zhang Ju na ang epekto ng Affix Immortal Pill ay maaari lamang tumagal ng 1 oras. Gumamit na siya higit sa kalahating oras, kaya't hindi na siya maaaring manatili ng mas matagal, kailangan niyang mabilis na pumunta. Ano? Ang iba pang mga disipulo ng Holy Saint Sect ay natigilan. Nang makabawi sila mula sa pagkabigla, si Harold at si Chang'er ay nawala sa gabi. Kabanata 2724. Kinuha ni Daryl ang Empress. Mabilis, abutin mo sila. Sa gitna ng mga daing ng bulalas, ang ipinagbabawal na lugar sa likuran ng ang bundok ay nasa isang kaguluhan. Ang mga alagad ay inisip na ang tao ay ang tunay na Daryl. Sa sandaling iyon, sa isang lugar sa gitna ng hangin sa itaas ng gate ng bundok, ang mga figure ni Zhang Ju at Daryl shuffled pabalik-balik. Ang dalawa ay marahas na nakipaglaban sa halos kalahating oras, at lumitaw na magkapantay ang mga ito. Mas nag-alala si Daryl habang tumatagal, si Zhang Ju ay mayroong sky-breaking axe, at sa gayon, ginawa ito. Mas mahirap para kay Daryl na patayin siya. Mas mahalaga, ang peking Daryl ay nawala upang sakupin si Chang'er. At ang mga kahihinatnan ay magiging mapanganib kung magawa niya iyon. Ang mukha ni Zhang Ju ay malungkot at balisa. Ang lakas ni Daryl ay lumakas, nabigo si Zhang Ju na sakupin si Daryl kahit na siya nagkaroon ng sky-breaking axe. Peter Patter. Isang grupo ng mga tao ang sumugod din. Ito ang 5 altar masters ng Holy Saint Sect na si Ace Diana, Alan, Jet, at ang iba pa, pati na rin ang daan-daang mga disipulo ng mga pili. Narinig nila ang laban at nagmamadali sa pasukan ng bundok upang tingnan. Sina Zhang Ju at Daryl's expressions ay tumingin. Bahagyang komplikado ng mapagtanto nilang inalerto nila ang banal na sekta ng santo. Ang mga disipulo ng banal na sekta ng santo ay natigilan ano ang nangyayari. Bakit nag-aaway si Zhang Ju? Panipi. Malamig na kumislap ang mga mata ni Alan nang mapansin niyang kalaban ni Zhang Ju Daryl. Sumigaw siya, sumingit ka na. Ang aming ipinagbabawal na lugar, at ngayon, mayroon ka na nagsimula ng away kasama si Zhang Ju. Ginamo ni Alan si Zhang Ju bilang kilalang panauhin, at naramdaman niya iyon si Sandhurst ay isang taong hindi mahalaga. Nagkaroon ng pandemonium. Bakit napasok ni Sandhurst ang bawal na lugar at nawala ulit? Bakit niya nilalabanan si Zhang Ju? Ang mga mata ng lahat ay nakalock kay Daryl, walang oras si Daryl na mag-isip ng solusyon. Sumigaw siya, huwag kang magkamali lahat. Ako si Daryl. Ang sumama kay Zhang Ju ay hindi ako. Ano? Nabigla ang lahat. Iyon si Daryl. Bakit hindi siya kamukha ng dati? Si Daryl ay gumugol ng 3 taon sa wild at deserted secret region at ay may 3 karagdagang peklat sa kanyang mukha. Ang kanyang ugali at hitsura ay hindi na katulad ng dati. Sa makatuwid, ang mga alagad ng banal na sekta ng sekta ay nagulat. Kid, sinisisi at sinigawan ni Zhang Ju, itigil ang pag-arte.
Alam ko na ikaw ay tagasunod ni Daryl, at ipinadala ka niya sa banal na sekta ng santo para sa isang layunin. Mas mabuti mong isuko mo ang sarili mo ngayon na nahuli ka. Tumingin-tingin si Zhang Ju at nagpatuloy na sinabi, lahat, nagpapahinga lang ako ngayon. Biglang hiniling sa akin ng taong ito na lumabas at sinabi sa akin na mayroon siyang sasabihin sa akin na mahalaga. Inambush niya ako agad paglabas ko dito. Talagang may pagtitiwala ako kay Daryl, at sinamahan ko siya sa Holy Saint Sect upang makipagtagpo kay Empress Chang'e at humingi ng tulong sa kanya, ngunit hindi ko inaasahan na magkukunwari siya laban sa akin. Nagluto si Zhang Ju ng ilang mga kwento upang ipaliwanag ang sitwasyon. Siya ay parang isang matuwid na nabiktima ng pakana ni Daryl na si Zhang Ju na nais na labanan at sakupin si Daryl ng mabilis, ngunit hindi niya inaasahan ang mabangis na labanan na magtatagal ng matagal, na kalaunan ay inalerto ang banal na sekta ng santo mga alagad. Gayunpaman, si Zhang Ju ay isang tuso at tuso na tao. May naisip siyang kwentong mapaninira kay Daryl. F***, galit na galit si Daryl. Si Zhang Ju ay labis na mapanira. Nagsinungaling siya at binaligtad ang lahat at iniugnay si Daryl kay Harold, ang pekeng Daryl. Dugong bata. Galit na galit si Alan na humakbang siya at itinuro kay Daryl at sinumpa, alam kong wala kang mabuting balak pagdating mo rito. Bakit ka pinapunta ni Daryl dito? Sabihin mo sa amin ang totoo. Ang kalokohan. Si Daryl ay walang imak sa akusasyon ni Alan. Malinaw na sinabi niya na siya ay Daryl, ngunit pinili ni Alan na maniwala sa kalokohan ni Zhang Ju. Kabanata 2725 Hindi rin masisi ng isa si Alan. Nang unang lumabas si Daryl sa Holy Saint Sect, inangkin niyang siya si Sandhurst. Sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, hindi maniniwala si Alan sa kanyang mga salita, sa kabaligtaran, ang mga salita ni Zhang Ju ay parang mas nakakumbinsi. Bukod kay Alan, lahat ay may hilig din sa mga salita ni Zhang Ju. Si Diana lang ang nakatayo doon na nakatingin kay Daryl na may magkasalungat na emosyon. Ikaw ba si Daryl? Mahinang tanong ni Diana, si Daana ang Panginoon ni Daryl. Nang sumali si Daryl sa Holy Saint Sect, gumugol siya ng kalahating buwan kasama si Diana. Walang sino man sa Holy Saint Sect ang higit na nakakakilala kay Daryl kaysa kay Diana. Kahit na napansin ni Diana na ang hitsura ng tao ay medyo naiiba mula sa mukha ni Daryl mula sa mga 3 taon na ang nakalilipas, ang ugali niya ay pareho. Guro, ngumiti si Daryl at humingi ng tawad kay Diana. Pasensya na hindi kita binisita ng una. Pagbalik ko, sina Diana at Senior Sister Donna lang ang mga taong nagtrato ng maayos kay Daryl sa Holy Saint Sect. Altar Master Diana, sigaw ni Alan at ninisyan si Diana. Hindi mo ba nakikita na siya ang tagasunod ni Daryl? Paano siya naging Daryl? Naniniwala ka ba sa mga kasinungalingan niya? Tumingin si Alan kay Daryl. Mabilis, sabihin mo sa amin kung bakit ka pinapunta ni Daryl dito. Nga pala, nasaan si Daryl? F***, balisa at galit si Daryl nang gawing mas mahirap ang sitwasyon ni Alan. Napakasimple ng isip niya. Hindi ko talaga alam kung paano siya nakaupo bilang altar master ng Ryukan Gold. O hindi. Ang ilang mga alagad ay sumugod sa takot, sila ay sumisigaw sa tuktok ng kanilang baga na walang tigil. Daryl ay kinuha Empress Chang'e. At sinaktan niya ang marami sa aming mga alagad. Pangunahin ang mga nasugatang alagad ay ang mga nagpatrolya sa ipinagbabawal na lugar *ano. Nagulat ang lahat nang marinig ang nangyari na kinuha ni Daryl kay Empress Chang'e. *6, huli na. Labis ang pagkabigla at takot ni Daryl. Si Chang'e ay hindi mahina, paano siya nahuli ng pekeng Daryl na iyon? Zakju chuckled sa sarili. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit napasaya siya sa loob. Hindi siya binitiwan ni Harold. Tulad ng inaasahan, naging maayos ang pagdukot sa kanya kay Chang'e. Tinuro ni Zhang Ju si Daryl at sumigaw, "Hoy, anak! Nagsinungaling ka sa akin at sadyang nagdulot ng kaguluhan dito, upang makalikha ng isang pagkakataon para makuha ni Daryl si Chang'e, tama ba? Ano ang isang kamanghamanghang? Diskarte." Ang mga mata ni Zhang Ju ay kuminang ng matagumpay. Daryl, hindi mo kailanman malilinaw ang iyong pangalan ngayon. Hindi kailanman. Asyan ang mukha ni Daryl. Hindi niya ginawa, marunong tumanggi dyan.
Si Zhang Ju ay talagang tuso at magaling magsalita, ginawang kalamangan niya ang mga bagay. Wow! Galit na galit si Alan at ang iba pa matapos marinig ang mga salita ni Zhang Ju. Abutin mo siya. Malamig na sinabi ni Alan, ang kanyang panloob na lakas ay nagtulak sa kanyang figure pataas. Kasabay nito, isang long sword ang lumitaw sa kanyang kamay. Kung hindi mo siya mahuli, patayin mo lang siya on the spot. Di nagtagal, ang mahabang salita ni Alan ay halos nasa dibdib ni Daryl. Kinuyam ni Daryl ang kanyang mga kamao at binitiwan ang kanyang galit. Sumigaw siya, tayong lahat ba mga tanga? Sinabi ko sa iyo, ako si Daryl. Ang kumuha kay Chang'er ay peke. Bakit hindi mo ako paniniwalaan? Pagkatapos, inilapag ni Daryl ang Heavenly Halberd sa kanyang dibdib upang harangan ang atake ni Alan. Klang! Nagsalpukan ang Heavenly Halberd at ang Longsword at nakagawa ng isang malakas na tunog. Napailing si Alan nang itapon siya ng epekto pabalik. Umubo siya ng isang subo ng dugo. Napakalakas. Pinigilan ni Alan ang sarili at blankong nakatingin sa Heavenly Halberd sa kamay ni Daryl, napatulala siya. Kaya, nagsasabi ng totoo ang lalaking ito. Siya si Daryl. Iisa lamang ang Heavenly Halberd sa mundo. Matapos matuklasan ang sinaunang libingan ni Lubo, ang Heavenly Halberd ay nahulog sa mga kamay ni Daryl, at hindi nito binago ang may-ari. Kabanata 2726 habang iniisip ni Alan, mas nag-alala siya. Daryl talaga ang taong iyon. Sinadya niyang gamitin ang pekeng pangalan. Malinaw na sinusubukan niyang mapahiya ang Holy Saint Sect. Naalala niya kung paano pinilit ni Daryl ang buong Ryukan altar na humingi ng tawad kay Donna noong tina-traitor niya si Tina. Naramdaman ni Alan na napahiya siya. Hindi katakataka na tinulungan niya ng husto si Donna, siya si Daryl. He chuckled inwardly Zhang Ju, na nagmamasid mula sa tagiliran, malamig na ngumiti. Tumingin siya kay Daryl at sinabing, "Binata, mukhang pinagkakatiwalaan ka talaga ni Daryl. Pinayagan ka pa niyang gamitin ang kanyang sandata, ang Heavenly Halberd. Pinapayagan ka ni Daryl na magkaroon ng Heavenly Halberd upang magamit mo ito upang hadlangan ang mga tao mula sa Holy Saint Sect habang bumibili siya ng oras upang makuha si Lady Chang'er, tama ba?" Zang mukha namang nakakahiya ang mukha ni Jun nang sinabi niya iyon. Talagang mapagmasid ang lalaki. Alam niya na naisip ni Alan ang pagkatao ni Daryl. Hindi siya nag-isip ng 2 beses upang lumikha ng karagdagang pagkalito mas hindi pagkakaintindihan sa pagitan ni Daryl at ng Holy Saint Sect, mas maraming iyon ay makikinabang sa kanya. Ang mukha ni Daryl ay naging berde, ginusto niya kay Alo na pumatay kaagad kay Zhang Ju. Si Zhang Ju ay masyadong kasuklam-suklam, hindi pa rin niya mapigilan ang pag-uudyok sa amin. Buntong hininga. Gayunpaman, nang marinig niya iyon, isang malamig na sulyap ay nagmula kay Alan habang siya ay galit na sumisigaw. Young man, kahit na mayroon kang Heavenly Halberd ni Daryl, ang Holy Saint Sect ay hindi isang lugar kung saan ka makakagawa ng kabangisan. Si Alan ay hindi bobo, alam niyang ang nasa harap niya ay si Daryl. Gayunpaman, siya ay ang Ryukan Altars Altar Master, natatangi ang kanyang posisyon. Nakakahiya naman para aminin niya na nagkamali siya. Pinakamahalaga, nagkaroon ng alitan si Alan kay Daryl. Sa sandaling iyon, hiniling niya na gamitin ang pagkakamaling iyon upang patayin si Daryl. Sinabi na sa iyo ni Alan, "Ako si Darnang Ju ay isang masamang tao, paano ako nagtitiwala sa kanyang mga salita?" Kinuyam ni Daryl ang kamao, kumulo ang galit niya. Itigil ang kalokohan, mamatay ka na ngayon. Hindi nais ni Alan na mag-aksaya ng mas maraming oras. Isang malakas na dagandong ang narinig nang umikot ang palso at ang kanyang longsword ay nakatuon kay Daryl. Siningil ulit niya, "Ibaba mo siya bago tayo magsalita ulit. Young man, kahit na kung ikaw ang totoong Daryl o kung hindi man, dapat kang sumuko ngayon." Sa parehong oras, si Jet at maraming mga kasapi ng elite ay umungal at nagsingil ng pasulong. Sa isang iglap, napalibutan nila si Daryl. Bang! Ang langit na halberd ni Daryl ay hindi tumigil sa pagtatanggol nito. Gayunpaman, maraming tao, at walang paraan para ipagtanggol niya ang lahat sa kanila. Wala siyang problema sa pagkatalo kay Alan, Jet, at iba pa. Gayunpaman, siya ay naging miyembro ng Holy Saint Sect, kaya wala siyang puso na saktan sila.
Nagpasya siyang huwag gamitin ang buong lakas. Si Zhang Ju ay muling hamagod sa sarili. Pagkatapos, isang malamig na demonyong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Derry, ikaw pa rin ang isang softie, paano mo ako magiging kalaban? Nais ni Zhang Ju na tulungan si Alan at ang iba pa upang maibagsak si Daryl. Gayunpaman, nang isaalang-alang niya ang kanyang sariling pagkatao, hindi niya iyon ginawa. Bukod, nang buhayin niya ang Skybreaking Axe upang labanan si Daryl, Zhang Ju ay naubos ang isang napakalaking bahagi ng kanyang panloob na enerhiya. Kailangan niya ng oras na iyon upang mabawi ng matalino. Ikaw, si Diana ay nakatayo pa rin sa gilid, at siya ay hindi ka panipaniwala nag-aalala, siya ay nakasimangot at sinabi, itigil ang labanan, lahat ng kayo ihinto ang pakikipag-away. Inamin na ni Daryl ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit si Alan at ang mga taong iyon ay nakipaglaban pa rin sa kanya. Maghahabol na sana si Diana, ngunit masyadong magulo ang sitwasyon. Nag-aalala siyang baka saktan niya ang kanyang sariling mga tao, sumuko si Diana at tumayo doon na tinatadyakan ang kanyang mga paa sa galit. Nagpanggap si Alan na hindi naririnig ang mga salita ni Diana at nagpatuloy sa pag-atake kay Daryl sa natitirang 10 minuto na ang lumipas, walang makakakuha kay Daryl. Lahat mula sa banal na sekta ng santo. Sa sandaling iyon, ang lakas ng panloob na enerhiya ni Zhang Ju ay halos mabawi. Ang mukha niya ay mukhang madilim na sinabi niya, hahayaan ko kayong hawakan ang lalaking iyon. Hahabol ako kay Daryl at ililigtas si Lady Chang'er. Kabanata 2727 pagkatapos niyang magsalita, lumundag sa hangin si Zhang Ju at lumipad. Nais ni Zhang Ju na sumali kay Alan at sa iba pa upang salakayin si Daryl, ngunit sa sandaling iyon, ang mahalagang bagay ay muling makasama si Harold at pagkatapos ay ganap na makontrol ang Lady Chang'er. Sa isang iglap lang ng mata, nawala si Zhang Ju sa kadiliman ng gabi. Salamat, Mr. Zhang. Si Alan, Jet, at iba pa ay nagkasundo na sumagot habang nakatingin kay Zhang Ju nang umalis sila. Pagkatapos, lahat ay nagtulungan at nagpatuloy sa pag-atake kay Daryl. Nag-alala at galit si Daryl, ang dalawang mata niya ay magpaputok na ng apoy. Ang lahat ba ng mga taong ito ay tanga? Si Zhang Ju at ang peking Daryl ay dinakip si Lady Chang'er at tumakas, at hindi pa nila ito nakikita. Hindi nais ni Daryl na magpatuloy sa labanan, handa siyang maghanap ng pagkakataong makatakas masama kung si Lady Chang'er ay nakalapag sa mga kamay ni Zhang Ju. Sino ang gumagawa ng lahat ng ingay na ito sa Holy Saint Sect? Biglang may isang malalim at makapal na boses ang umalangaw-ngaw. Pagkatapos, isang anino ang mabilis na lumipad, mukha siyang wizard na may malakas na aura. Siya ang Santo Saint Sect Saint Master, Lu Dongbin. Si Lu Dongbin ay nagtatanim ng bukod. Nakaramdam siya ng maraming mga panginginig mula sa ipinagbabawal na lugar sa likurang burol bago ang lahat ay magulo sa pasukan. Si Lu Dongbin ay nabigo sa nakakaabala, at sa gayon ay lumabas siya sa pag-iisa upang tingnan. Sa isang iglap lang ng mata, dumating si Lu Dongbin sa gitna ng plaza. Ang kanyang paningin ay nakalock kay Daryl. Madilim sa gabi, at naging 3 taon, si Daryl ay nagbago ng malaki, kaya't hindi siya nakilala ni Lu Dongbin na Saint Master. Si Alan at ang natitira ay nagulat at natuwa nang makita nila si Lu Dongbin. Sumigaw si Alan, Saint Master, ang taong iyon ay tagasunod ni Daryl. Tinulungan lang niya si Daryl na agawin si Lady Chang'er. Hahuhuli namin siya para sa pagtatanong. Ngunit masyadong malakas siya. Si Alan ay mukhang galit na galit, at ang kanyang mga mata ay may mga pangit na paningin sa kanila. Napagtanto niya na hindi alam ni Lu Dongbin na ang tao ay si Daryl. Sa makatuwid, ito ang perpektong pagkakataon upang patayin ang Saint Master na patayin si Daryl. Kahit na malakas ang kapangyarihan ni Daryl, hindi siya magiging laban-laban sa Saint Master ano. Ang mukha ni Lu Dongbin ay nagbago. Si Lady Chang'er ay dinukot ni Daryl. Ang taong iyon ang kasabwat niya. Tumakbo kaagad si Lu Dongbin papunta kay Daryl. Sinubukan niyang maghari sa kanya. Galit, paano ka naglalabag sa Holy Saint Sect at bastos kay Lady Chang'er? Bang! Isang nakakatakot na aura ang sumabog mula sa katawan ni Lu Dongbin. Sa instant na iyon, nag-freeze ang hangin sa paligid nila. Napakalakas nito at hindi inaasahang puwersa at lakas na kapanlulumo at nakakatakot.
Sa sumunod na segundo, itinaas ni Lu Dongbin ang kanang kamay at sinuntok si Daryl. Ang kapangyarihang iyon. Nagulat si Daryl nang maramdaman niya ang malakas na aura, nais niyang ipaliwanag, ngunit wala siyang pagkakataon na magsalita sa ilalim ng ganoong kalakas na presyon. Maaari lamang niyang hawakan ang Heavenly Halberd at magpatuloy upang salubungin siya. Hindi naglakas loob si Daryl, pinapagana niya ang lahat ng kanyang panloob na lakas upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Bang! Ang matinding lakas ay bumagsak papunta sa Heavenly Halberd, nararamdaman ni Daryl ang isang malakas na alon ng kapangyarihan na kumatok sa kanya. Napaungol siya at umatras ng 12 hakbang. Kumulo ang kanyang dugo, ngunit nagawa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Si Lu Dongbin ay tunay na nangungunang Saint Master, ang kanyang kapangyarihan ay talagang kakilakilabot. Pinapagana ko ang lahat ng aking panloob na lakas, ngunit halos hindi ko na kaya ang pag-atake niya. Kabanata 2728, Saint Master. Nang makita niya iyon, labis na nag-alala si Diana. Halos tumalon ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Sumigaw siya, ito ay isang hindi pagkakaunawaan, hindi siya. Nais sabihin ni Diana na si Daryl iyon, ngunit ginambala siya ni Alan. Altar Master Olsen, hindi mo na kailangang magsalita sa ngalan ni Daryl. Si Alan ay mukhang nakakapangilabot sa isang masamang malamig na ngisi. Alam ng lahat na si Daryl ay iyong alagad, ngunit dinakip niya si Chang'er, walang pagpapatawad sa kanyang krimen. Ang taong ito ang kasabwat niya, hindi natin siya bibitawan. Binuka ang bibig upang magsalita. Nang sumali ka sa banal na sekta ng santo, nasa mga teenager ka lamang. Mayroon kang isang malakas at agresibo na tauhan. Binalaan kita na huwag maging sobrang init ng ulo pagkatapos ng iyong paglilinang. At sinabi ko sa iyo na huwag bigyang diin ang mga gantimpala at paghihiganti. Gayunpaman, palagi kang kumilos ayon sa nais mo. Bagaman marami kang naiambag. Patungo sa Holy Saint Sect sa loob ng maraming taon, tinaasan mo lang ang antas ng iyong paglilinang. Sayang pa rin kung hindi mo nalampasan ang iyong kaisipan at pag-iisip. Natigilan si Saint Master Alan nang marinig ang mga salitang iyon. Ang malamig na pawis ay may balot sa buong katawan niya. Alam kong mali ako. Ngumiti si Lu Dongbin at winagaway ang kanyang kamay habang sinabi niya, ang ilang mga bagay ay hindi maaaring maitama sa pamamagitan lamang ng paghingi ng tawad. Malaking pagkakamali ang ginawa mo. Malinaw na niloko ni Zhang Ju ang lahat, ginamit ang ilang masasamang trick upang agawin si Chang'er, at pagkatapos ay sinisi si Daryl. Gayunpaman, dahil sa iyong personal na paghihiganti laban kay Daryl, pinabayaan mo si Zhang Ju, at halos pinatay mo ako nang hindi sinasadya. Mula ngayon, hindi ka na ang Ryukan Altars Altar Master. Pumunta sa likurang burol upang magnilay sa mali mong nagawa. Ano? Nararamdaman ni Alan na parang siya ay tinamaan ng kidlat, lumuhad ang kanyang tuhod, at halos mahulog siya sa lupa. Nakadikit ang mga mata ni Alan kay Daryl. He chuckled inwardly, sa Saint Master dito, kahit na makaligtas siya dito, tiyak na magdaranas ng malubhang pinsala si Daryl. Gayunpaman, ang taong iyon ay nagawa ng isang hit mula sa Saint Master, kaya hindi rin siya isang simpleng tao. Ikaw, Diana, nakasimangot siya at galit na galit habang nakatingin kay Alan. Galit na galit siya na hindi siya makapagsalita. Ano ang nangyayari kay Alan? Malinaw na ang tao ay si Daryl, paano niya hindi ito nakita? Hindi alam ni Diana na naisip na ni Alan iyon, gusto niya ng pagkakataon na matanggal si Daryl. Antong hininga. Si Lu Dongbin ay tahimik na yumandar sa gitna ng hangin, walang mga pagbabago sa kanyang mukha. Ako hindi maisip na ang isang tagasunod ni Daryl ay magkakaroon ng napakahusay na kasanayan na kaya niya ang aking pag-atake. Mahigpit na pinagmasdan ni Lu Dongbin si Daryl. Whoosh! Sa isang malakas na tunog, isang Buddhist whisk ang lumitaw sa kamay ni Lu Dongbin. Ang Buddhist whisk ay kay Lu Dongbin, sandata. Ginawa ito mula sa 10,000 taong gulang na malamig na bakal at 1,000 taong gulang na sinulid na sukla ng yelo. Tulad ng Chang'er Star at Moon Sword, ang lakas nito ay lumampas sa ranggo ng lila. Ito ay sandata na malapit sa isang engranding sandata. Napabuntong hininga. Nanginig ang katawan ni Diana nang makita niya ang Buddhist whisk ni Lu Dongbin. Ang maamo niyang mga daliri ay nakakulong sa mga kamao,
nag-aalala siya para kay Daryl. She asterisk T, seryoso si Saint Master. May problema si Daryl. Emosyonal talaga si Alan, na-activate ng Saint Master ang kanyang sandata, tiyak na mamamatay si Daryl. Tulog. Ang noo ni Daryl ay may balot na malamig na pawis nang maramdaman niya ang madilim at malalim na ekspresyon ni Lu Dongbin na kaysa ng hindi matukoy na presyon sa kanyang paligid. Napalunok siya ng laway. Kung talagang aatakihin ako ni Lu Dongbin, natatakot akong hindi ko siya mapigilan. Bang! Si Lu Dongbin ay hindi nag-aksaya ng oras, tinaas niya ang kamay niya at kumaway. Isang malakas na spiritual aura ang umikot sa kalangitan at lupa. Susunod, isang hugis ng yin-yang bagwa ang natipon at sisingilan kay Daryl. Hindi nagatubili si Daryl, tinipon niya kaagad ang White Lily Cold Flame at bumuo ng isang panangga na kalasag sa harap niya. White Lily Cold Flame. Nang makita niya ang puting apoy ay nakabuo ng isang liryo na anyo, ang mukha ni Lu Dongbin ay nagbago, may napagtanto agad siya. Daryl, iyon ay hindi tama. Hindi ba sinabi ni Alan na ang tao ay kasabwat ni Daryl? Si Daryl lamang ang nagtagumpay na makuha ang White Lily Cold Flame, ngunit ang taong ito ay gumagamit ng White Lily Cold Flame para sa isang protection na kalasag. Sino pa ang maaaring maging iyon kung hindi Daryl? Nais ni Lu Dongbin na bawiin ang panloob na enerhiya sa loob ng hugis ng bagwa, ngunit huli na. Bang! Narinig ang isang malakas na putok ng langit bago masira ang proteksyon ng White Lily Cold Flame. Pagkatapos, si Daryl ay umungol bago ang panginginig ng bato ay itinapon siya 100 metro paatras bago siya napunta sa lupa ng matindi. Naubos na ni Daryl ang kanyang panloob na lakas nang magtanggol siya laban sa atake ni Lu Dongbin. Nang makilala niya ang pinakabagong pag-atake ni Lu Dongbin, walang paraan na maaari niyang ipagtanggol ang sarili. Siya ang sikat na Taoism Master. Daryl, gulat na sigaw ni Diana. Sumugod siya kaagad upang suriin ang mga pinsala ni Daryl. Ang lalaki ay mayroong 13. Nagtamo ng matinding pinsala at nahimatay. Kasabay nito, unti-unting lumapag si Lu Dongbin. Napakunot ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Daryl at nagmamaktol, isang kahihiyan. Sa kabutihang palad, hindi ko nagamit ang lahat ng aking lakas. Kabanata 2729 sa sandaling iyon, pakiramdam ni Lu Dongbin ay komplikado sa kanyang puso. Bilang Saint Master ng Holy Saint Sect, isang Taoism Master, napagkamalan niyang si Daryl bilang iba. Nakakahiya naman. Buntong hininga. Nang marinig iyon ng lahat, nagkatinginan sila. Naguluhan sila at hindi nila ito maintindihan. Handa ang Saint Master na patayin ang kasabwat ni Daryl, bakit siya nagsisi sa isang kisap mata? Natawa si Alan habang naglalakad pasulong at nakita niyang nakapikit ang mga mata ni Daryl, mukhang mapatla ang lalaki. Natuwa siya nang sinabi niya, tingnan natin kung mamamatay ka sa oras na ito. Pagkatapos, nakita niya ang seryosong titig ni Lu Dongbin. Nanginginig ang puso ni Alan, napagtanto niya na nag-overreact siya. Pinaikit niya agad ang bibig niya. Alan, bumantong hininga si Lu Dongbin at inutusan si Diana at ang iba pa. Dalhin mo siya sa mga manggagamot. Pagkatapos, bumaba ka agad sa burol upang siyasatin kung nasaan si Lady Chang'er. Huwag gumawa ng anumang pagkakamali. Opo, ang lahat ay sumagot ng buong pagkakaisa pagkatapos nilang matanggap ang kanilang mga order. Pagkatapos, inayos ni Diana ang 2 disipulo na dalhin si Daryl sa mga manggagamot. Nang makaalis na ang lahat, tumingin si Lu Dongbin kay Alan at sinabi, sumama ka sa akin. Tumango agad si Alan, naramdaman niya ang hindi kilalang pag-aalala sa kanyang puso. She asterisk T. Napagtanto ba ito ng Saint Master? Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa lihim na silid kung nasaan si Lu Dongbin. Paglilinang sa sesiyusyan, naupo si Lu Dongbin na nakakross ang paa. Inutusan niya si Alan na isara ang pinto bago siya mahinahon na nagtanong, Alan, anong nangyari ngayong gabi? Kahit hindi malakas ang boses niya, matatag. Sect Master. Isinubo ni Alan ng malambing ang kanyang laway bago niya ibinahagi ang buong sitwasyon. Napasinghap si Lu Dongbin nang maunawaan ang sitwasyon. Parang seryoso siya habang sinabi niya, pagdating ko, alam mo na si Sandhurst si Daryl, di ba? Bakit mo pa sinasabi na kasabwat siya ni Daryl?
Mukha namang galit si Lu Dongbin. Gusto mo akong gamitin upang matanggal si Daryl dahil pinahiya ka ni H ate noong una siyang sumali sa aming sekta, tama ba? Ang katawan ni Alan ay nanginginig. Nagulat siya, kaya, alam na ni Saint Master ang tungkol sa lahat ng pag-aalangan ni Alan. Pagkatapos, yumuko siya at lumuhad sa harap ni Lu Dongbin. Saint Master, nagkamali ako, mangyaring parusahan ako. Nang sinabi niya iyon, mukhang nahihiya si Alan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin na parang naisip niyang magpapasword. Ako ang altar master ng Ryukan altar. Kahit na ang aking mga aksyon kanina ay isang maliit na selfish, mananatili pa rin sa tabi ko si Saint Master. Si Daryl ay isang tagalabas pa lamang. Nang makita niya kaagad na inamin ni Alan ang kanyang mga maling ginawa, walang ipinakita na emosyon ang mukha ni Lu Dongbin sa sandaling iyon. Ang lihim na silid ay natatangi ng tahimik, ang nakapalumbay na kapaligiran ay naramdaman ng puso ni Alan na medyo hindi mag-alaw nang maramdaman niya ang nakaka-depress na pressure. Alan. Sa wakas, bumantong hininga si Lu Dongbin at dahan-daang 15. Kabanata 2730. Gusto ni Alan na umiyak, ngunit walang luha. Bakit? Kahit na gumanti ako kay Daryl, hindi siya mapapatay. Ang posisyon ko bilang ang altar master ay tinanggal na, at ako ay kailangang isipin ang tungkol sa aking mga pagkakamali habang nakaharap sa pader. Kudlit. Hinawakan ni Alan ang mga paa ni Lu Dongbin at miyak habang nagmamakaawa sa kanya. Santo Master, alam kong mali ako. Alam ko na ngayon, pakiusap, Saint Master, patawarin mo. Ako. Nagtrabaho talaga ako para sa napakaraming taon na gagawing altar master ng sektang Ryukan. Ayokong talunin lahat ngayon. Gayunpaman, determinado si Lu Dongbin, kahit humarap siya sa pakiusap ni Alan. Nakapatawaran umiling siya at sinabi, Alan, masyado kang nakatuon sa paghihiganti, kaya't hindi ka angkop na maging isang altar master. Tumingin ang ekspresyon ng mukha ni Lu Dongbin seryoso habang nagpatuloy sa pagsasalita. Gayunpaman, ang iyong pinakamalaking pagkakamali ay huwag pansinin ang kaligtasan ni Lady Chang'er at pagtuunan lamang ng pansin ang paghihiganti kay Daryl. Si Lady Chang'er ay isang pambihirang babae, mabait siya sa lahat ng nasa mundo. Ano ang gagawin mo kung mayroon man ang mangyayari sa kanya? Panipi. Pagkatapos, itinaas ni Lu Dongbin ang kanyang kamay. Punta ka lang. Panipi. Buntong hininga. Tuluyan nang nawala ang pag-asa ni Alan habang siya ay tumayo naman. Gayunpaman, nang siya ay tumayo, ang mga mata ni Alan ay napuno ng masamang lamig. Ako ay naging matapat, ngunit mukhang ako ay walang kumpara kay Daryl. Gayon din si Lu Dongbin, dahil hindi ka tumayo sa aking tagiliran, pagkatapos ay huwag mo akong sisihin sa pagiging ako bilang malupit. Saint Master, pasensya na. Tulad ng pag-ikot ni Alan. Isang malakas na aura ang sumabog sa paligid niya. Tinaas niya ang kamao at sinuntok si Lu Dongbin sa dibdib. Agad na nagbago ang mukha ni Lu Dongbin. Tinaas niya ang kamay niya at nabuo ang isang layer ng isang protection na kalasag sa harap ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang balak ni Alan ay hindi ganun lang. Tumalikod ulit siya habang tinaas ang kamao at binaba ang isa sa mga lampara sa tabi ni Lu Dongbin. Mayroong 9 na mga ilawan sa sikretong silid na ginamit ni Lu Dongbin para sa kanyang paglilinang. Ang mga lampara ay nakaposisyon ayon sa Yin Yang Bagwa, tinawag itong Bagwa Siyam. Mga ilaw ng palasyo. Sa nakaraang ilang taon, si Lu Dongbin ay mayroong bagong interpretasyon ng mga diskarte sa Taoism. Inimbento niya ang pamamaraan na may Bagwa bilang pundasyon, at ang Bagwa 9 Palas. Ang mga ilawan ay ang susi. Si Alan ay ang altar ng Ryukan Altar Master, kaya't alam niya na ang pagtanggal ng Bagwa 9 Palas lamps ay haantong sa matinding pinsala para kay Lu Dongbin. Alan. Galit at nagulat si Lu Dongbin, galit na sigaw niya, ano ka ba, anong ginagawa mo? Panipi. Sabay suntok sa mukha ni Lu Dongbin.
Parang mahina ang panloob na lakas ni Lu Dongbin kaysa sa kanya, medyo nagulo ang tiyan sapagkat iniwan niya ang kanyang pagbubungkal kanina pa. Pagkatapos, siya ay kasangkot sa ang laban kay Daryl. Kaya, nang ilagay ni Alan ang The Bagua 9 Palace Lamps, ito ay ginulo ang panloob na enerhiya ang kanyang tiyan. Galit na galit siya. Hindi niya inaasahan iyon kay Alan, na palaging gumagalang sa kanya, ay patambang nasusugurin siya buntong hininga. Hindi tumugon sa kanya si Alan, ang anyang mga mata ay puno na ng kabaliwan. Kinuha niya ang pagkakataon noong si Lu Dongbin pa rin ay mahina upang mailagay ang natitirang 8 ganap na ilaw. Matapos niyang gawin iyon, malamig na tumawa si Alan at sinabi, "Saint Master, kahit na ikaw ay isang Taoism Master, ikaw ay masyadong mababaw ang pag-iisip. Dahil ikaw ay yamakap sa Taoism, na malilinang mo sa illusion virtual world." Tumingin si Alan sa isang calabash sa kanto ng sikretong silid. Ang calabash na iyon ay tinawag na Universo Calabash. Ito ay ang banal na sekta ng santo ng kayamanan. Nabanggit iyon ng mitolohiya ng masira ang langit at lupa, ang espiritual na item ay lumitaw sa mundo. Nagkaroon ng independente na puwang sa item na iyon, at ito ay kilala bilang ang Illusion Virtual World. Sinabi na ang Illusion Virtual ay napakalaki ng mundo. Napuno ito ng espiritual na aura at hindi ka panipaniwala din na mapanganib sa parehong oras. Marami na ang tinangka ng matapang na mandirigma na pumasok sa nakaraang ilang libong taon, ngunit wala sa kanila ang nakakabalik ng matagumpay. Nais ni Lu Dongbin na pumasok din sa Illusion Virtual World, ngunit siya ay sumuko dahil wala siyang kumpletong kumpiyansa na gawin ito. Kitang-kita nito ang balak ni Alan sa kanya. Hindi niya nais na pumatay ngunit nais niyang bitagin siya sa Illusion Virtual World. Ito ay walang takot sa banal sekta ng santo. Bang! Bang! Matapos siyang magpasya, hindi nag-atubili si Ala, sinuntok niya si Lu Dongbin. Ang panloob na lakas ni Lu Dongbin ay apektado nang wala ang Bagua 9 Palace na mga ilawan. Mahina siya at hindi kaya ipagtanggol ang sarili. Bang! Pinalo niya ng malakas si Lu Dongbin at sinusuntok. Pagkatapos, isang daing ang narinig. Bumagsak ang katawan ni Lu Dongbin, mapatla ang kanyang mukha, at siya ay hindi kapani-pani walang mahina. Pagkatapos, tumakbo si Alan pasulong at nagbukas ang selyo sa Universe Calabash. Matinding enerhiya ang sumabog mula sa pagbubukas ng calabash at tinakpan ng buo si Lu Dongbin. Magandang buhay ka, Master. Salamat sa patuloy na pagsusubaybay ng ating kabanata. Ang iyong pag-subscribe sa ating channel ay magiging kaaya-aya.